Right mga kuya, ayan, good morning po sa lahat. Muli, Kuya Isko Official po, nagbabalik dito sa ating channel. No, ayan, nandito tayo sa office. Ito, gumagawa tayo ng ID ng ating mga tao, no? Renewal kasi ng mga ID. Card ito, card na ID. Shoutout sa lahat. Ang topic natin ngayon, tungkol ito sa ibang topic actually. Dahil nag-attend tayo ng meeting or seminar sa RC Issue NCR na kasapi dito yung NCRPO, no? At doon sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, na kung saan ay more on nakapokus talaga din sa mga PE. Yun nga, na-vlog natin ng mga naunang vlog yung tungkol sa PE. Pero ito'y pangkalahatan. Una dito, yung tungkol sa ating mga security guard at sa ating mga security agency na yun nga, dapat ay sumunod sa tamang proseso at protocol. At syempre, ating mga security guard ay may mga paalala na kung saan ay talagang dapat magbihis ng angkop, mag-ayos ng kasuotan, at syempre turuan nga kung paano managot ng maayos, no? Kasi sila mismo ay nakaka-encounter ng mga security guard na mga bastos, no? Na kung saan hindi maayos yung pag-approach sa customer. So yan ang isa sa mga topic na mga diniscuss sa atin ng NCRPO at saka RC Issue NCR. Shoutout kay Colonel Regala sir, head ng RC Issue NCR. Yun nga, yung ating isang topic ay yung tungkol naman sa mga PE na kung saan ay talagang dapat ang PE ay lehitimong nakadeploy sila sa kanilang mga principal or sa kanilang mga bodyguard or mga binabantayang mga VIP, ika nga, no? So actually, karamihan kasi ay meron silang nasisita na mga VIP or mga protection agent or PE nga, bodyguard na talagang illegal deployment, no? Ika nga. So para maging legal deployment ang PE ay dapat na meron siyang SDDO at meron din siyang authority to deploy and meron siyang LTO, no? Yung sa kanyang agency, license to operate. Then meron siyang firearms registration at LTAP, ika nga, no? So yun ay pag-aari lahat ng company or ng agency. So under siya ng agency. So din siyempre ang pinaka-importante doon ay mayroon siyang LISP, ika nga, no? Yung PE license, no? Yeah. So yan dapat ni. Then dapat siya ay nakabarong ng long sleeve, blue man yan or white. Kaya nakaraan na vlog natin yan dahil na-encounter natin sa ating isang pwesto or sa ibang pwesto natin na may mga bodyguard na nagpupumilit pumasok na mayroong dalang firearms bagos hindi nga pinapapasok sa ating mga security guard dahil nga is bawal sa loob ng establishment. Bagos talagang mayroong mga bodyguard na nagyayabang, no? Pilit pinapapasok or pilit ipapasok yung kanilang dalang firearms. So tanda natin mga ka-bodyguard, pag alam natin na hindi tayo legit is huwag tayong magmayabang kasi meron tayong paglalagyan pagka ganun. So start ngayon is talagang puspusan na yung operasyon ng NCRPO, no? Na hulihin din yung mga illegal deployment or yung mga hindi lehitimong deploy, no? Actually, ang mga nakadeploy ngayon is talagang tatawag na illegal dahil hindi sila dumaraan sa agency at wala silang SDDO nga or kaukulang dokumento. Kasi yung ating mga PA or bodyguard ngayon is more on PTC ang gamit. So yan mga ka-5 na yun, mga kuya, yung mga topic doon sa pag-attend natin ng seminar or meeting sa RC Issue. Kasama nga dito yung NCRPO. Yun na nga. So syempre lahat ng agency dumalo doon, lahat ng security agency, may-ari, mga operation manager at mga officer. Then andun din yung mga lahat ng hippie ng lahat ng station ng buong NCR. So kasama sila sa meeting para nga alam din nila kung ano yung mga dapat nilang gagawin. So may mga good news, no? At ang isa doon yung gagawa ang NCRPO ng isang grupo. Kasama dito, sabi dito yung mga officers ng mga security agency na kung saan katulong nila tayo sa mga pagsubok sa krimen dito sa ating bayan.
So maganda yan pag yan ay nagawa at natuloy. Join tayo dyan, no? Sa mga SG dyan. So Bagcos is under nga ng agency. So is agency ang pipili or tatanggap ng mga gustong mag-join sa grupo. So wala pa yan, sisimulan pa lang. So isa sa mga good news, no? Then sa mga iba namang advice sa ating mga SG, no? Yun nga, gawin lang natin kung ano yung ating dapat trabaho doon sa ating duty. Alam naman natin yan sa mga SG dyan. At syempre sa pag-uniforme kasi talagang first ang kanilang tinicheck dyan ay yung uniform. Then pag lumapit na sila sa post natin, dapat may pipresent natin yung naka-folder na andun lahat yung LTO. Kung may barrel ka na dala is yung firearms registration, then yung LTAP, at syempre yung license to operate nga, yung LTO at mga DDO. So yan, then syempre dapat complete uniform ng ating mga Ka-59, ating mga SG, dahil isa man doon ay hindi authorized uniform is meron siyang kaakibat na sanction or multa, no? So pinakababa is 500 pataas at may kulong pa. So yun, kaya kailangan i-proper natin yung uniform sa duty, then syempre yung ating mga dokumento dapat kompleto. So syempre mayroon kasi mga ibang pwesto na hindi talaga nasusubaybayan or na ma-manage ng gusto, kaya mayroong mga pwesto or may mga gwardiya na hindi kompleto ang kanilang dokumento. So sa duty kailangan nakasabit yung ID ng agency, at syempre yung security license. Yun. So din isa sa napag-alaman natin, yung mga lisensya kasi ng security guard ngayon is designate talaga kung ano yung position sa security. So katulad ngayon yung mga bank security ay nakalagay sa kanilang lisensya ay security bank armored. So yun nakalagay doon. So pag hindi ka na sa bangko at sa ibang pwesto ka na naka-duty is hindi na siya valid. So pwede ka nang matikita ng PNP Susya. So yan lang, yun nga, policy, wala daw tayong magagawa. Kaya kung galing ka sa bangko, bank armored ang iyong lisensya, yes, mapipilitan ka na mag-renew uli ng security guard license. So, pero pinakamaganda actually, kasi pwede naman jumuti sa bangko na security guard license, yung license mo. Kaya lang naman siya naging bank armored ang lisensya pag nag-training ka sa BSMA o kaya sa Sibastak. Yan. Pero pag sa ibang training center ka mag-training is automatic yan. Ang iyong license is security guard license. So, kaya sa madaling salita, dapat ang lisensya natin na normal is security guard license kung security guard ka. Kasi meron din mga SO or security officer, din meron din mga security manager, no? So ngayon may sarili na ring lisensya ang mga security manager, yung nakalagay doon. Then yung training center kasi is iba-iba. So meron kasing ang mga bangko is meron siya talagang legit na training center para lang sa mga bangko. Ito yung tinatawag nga yung BSMA. So then yung kailangan na Sibastak, ika nga. So puro ang nakalagay po sa lisensya diyan is bank armored yung kanilang lisensya. So siyempre galing tayo sa bangko kaya alam natin yan. So ngayon kaya medyo magastos kung galing ka sa bangko at ilipat ka sa ibang pwesto. Kaya medyo yan ang question doon sa meeting, dahil paano nga daw kung halimbawa saglit lang siya sa bangko kasi nagkaroon ng problema, so hindi na siya maka-duty sa ibang pwesto dahil nga ang kanyang lisensya is bank armored. So kailangan niyang mag-renew uli para maging security guard yung kanyang security license. So yung yan yung isang bagay na yan, maraming hindi alam yan. So kaya dinidiscuss natin dito para kahit papano malaman ng iba. So magandang kalaman po yan. So ayan, maraming salamat po sa mga nakapanood sa video ito, no? At sa mga video ko pa nakaraan. Thank you very much. At syempre paki-like lang and share and follow sa ating Facebook account, Charles Francisco, at ang ating isang channel, Gwapong Bihero TV, sa ating YouTube channel. Paki-subscribe lang po ninyo at napakahalaga po na ma-share ng ating mga video sa inyong mga Facebook account at para masubaybayan ng ating ibang mga Ka-59 at mga
katropang bodyguard. So ayan po, Kuya Isko Official, at maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po. Bye-bye. Samahan